Itlog lang sa umaga. Hoy, kaninong itlog naman yan? Charis lang. At dahil nga, first day of school, kailangan ng gumising ng madaling araw ang mga inahan. Hoy, for the go! 4 AM ng madaling araw ako gumising para ipagluto ang panganay namin dahil unang araw ng klase. Kailangan hindi malate si Kuya Dudut. At kahit antok na antok pa at sarap pa magligid-ligid sa banig, ay hindi pwede kasi nanay tayo at kailangan gampanan natin ang pagiging inahan. Wow. Wala naman gagawa nito kundi ako lang. Sino pa nga ba? Alangan namang ikaw. Ibahay ko to. Huwag kayong ano dyan. Kaya 4:30 AM ginising ko na si Kuya Dudut para makaligo na siya kahit nga sobrang ginaw dahil madaling araw pa ay kailangan talaga maligo kay ang ilok baka manimaho sa school. Uy, grabe. So habang hinaghihintay ako na maluto ang kanin, parang inaantok na naman ako at parang gusto kong humiga ulit. Pasensya na, tao lang, inaantok din. May kunting gulay pa naman na ulam namin gabi kaya ininit ko na lang at dahil naluto na ang kanin, pinakain ko na agad ng agahan si Kuya Dudut. Request niya kasi na itlog na lang ang kanyang uulamin pagka umaga kaya yan na lang din ang niluto ko. Paborito din kasi niya ang itlog. Kahit walang ulam, basta may itlog ay fights na. Naman ni Maho gigag iti ana dong kay puro ra ka itlog hoy kalain. Kaya nung matapos na siyang kumain at nakabihis na ng uniform ay umalis na agad siya at ayaw niyang malate sa first day of school niya. Napaka very good naman na bata ito. Ihahatid pa sana siya ni Mister kaya lang umaambon at parang ulan is waving. Wala pa namang raincoat si Papa Kulot kaya nag-commute na lang ang estudyante. At dahil nga maaga na umaalis si Kuya Dudut, kami na lang ni Inday ang kukuha ng kangkong para sa ipapakain sa alaga niyang manok. Uy, mabuti naman at para may magawa naman si Inday. At sa nakikita nyo nga, si Inday ang nakahawak sa kamera at iyan ang resulta. Aba naman Inday, puro kanal naman niyang nabidyuhan mo. Tarungin mo ang pagbidyo anak at vlog ito. Mahiya tayo ba? Siyempre, pagkatapos kong makakuha ng kangkong ay tinadtad ko na agad at nang makakain na ang mga manok at para makaalis na din kami ni Inday kay magbayad para bagid mi og modyol. Hoy, modyol na naman! Oh, tanawan ni si Inday, binuangan ragid ko aning bata. At nang matapos na kami makapakain ng manok ay umalis na kami agad oy. At syempre, hindi makalimutan magbayad sa asa kay maura ra bagid ni pag-asa nato mga inahan. Chares. May paang asa, napay pag-asa mo lambo. Pero akong kinabuhi, wala na pag-asa mo lambo. Aw. Wag naman ganun. Aw, sorry. Ibalik na. Hanggat may buhay, may utang. Kaya hanggat may buhay ka pa, may pag-asa pang makabayad ng utang. Yun. Ha, ha, ha. Nung makauwi na kami, hinanap ko yung mga maliliit na mga damit ni Inday. Kay may nanghingi man ng mga tinubuan niya. Uy, ayaw ko pa sanang ibigay. Baka kasi mamanghuran pa si Inday. Hoy, wag naman. Yes, darling. Ang cute kasi ng mga damit niya at naalala ko pa nung maliliit pa siya. Pero sayang naman at nakatambak lang sa baul at hindi magamit kaya minabuti ko na lang na ibigay. Baka kasi sabihin na napaka-selfish ko naman. Uy, bad yun. Kunti na lang itong nasa box kasi yung iba na ibigay ko na sa pinsan niya. Yung iba, tinaguan ko muna talaga. Uy, kay baka kasi may kasunod pa talaga itong si Inday ba. Ang mahal pa naman ng mga damit mambata pero hindi mo na ako mag-isip ng mga ganyan. Uy, kay paplanuhin mo na namin. Siguro mga after 3 years pa. Uy, sana all. What? Hoy, sana all pinagplanuhan. Yung iba, wala nang plano-plano, tira agad at butirik agad. Ay, wag na nating pakialaman sila. Dito tayo sa ukay-ukay. Oh, pasok mga suki, presyong divisorya, tag 5 na lang. Hoy, na maligya man di ay. Ayaw, di ma. O siya, hanggang dito na lang muna mga kamarites. Thanks for watching. Bye-bye. Aba, ikot sa ako. Dili pa, ikaw.